Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Lani pero inaasahan pa rin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Nagbigay babala ang flood forecasting and warning system ng Pag-asa sa mga komunidad malapit sa mga dam matapos tumaas ang level ng tubig dahil sa malakas na ulan na dala ng habagat at ng nagdaang low pressure area sa Northern Luzon. Dahil dito, tumaas ng mabilisan, patuloy yung pagtaas ng level sa Ambuklaw, Binga at Magat Reservoir. Kaya nagpasya na yung mga dam manager ng mga nasabing dam na magbawas na ng tubig. So makikita pa po natin kung gaano katagal pa yung magiging spilling operations depende sa magiging actual na ulan in the next few days. Nakabukas na ang mga gate ng Ambuklaw at Binga Dam simula pa kahapon, habang ang Magat Dam naman ay nagpakawala na ng tubig simula pa noong isang araw. Inaasahan ng Pag-asa na magtutuloy-tuloy pa ang spilling operations hanggang sa unang bahagi ng susunod na linggo, habang minomonitor ang patuloy na pag-ulan. Ang tubig mula Ambuklaw at Binga ay dadaan ng Agno River, kaya posibleng maapektuhan ang barangay Ambuklaw sa Bokod at mga barangay Dalupirip at Tinongdan sa bayan ng Itogon, Benguet. Sa Magat Dam naman, dadaloy ang tubig sa Magat River papunta sa mga bayan ng Ramon, San Mateo, Aurora, Kabatuan, Luna, Reyna Mercedes, Burgos, Nagilian at Gamo sa Isabela, pati na sa bayan ng Alfonso Lista sa Ifugao. Pinapaalalahanan ang mga residente at mga DRRM councils na maging alerto at gumawa na ng kani-kanilang hakbang. Kung kailangan na po ng evacuation ay gawin na po natin dahil mataas po ang pakawalang tubig ng Magat Dam. So currently nasa 1,200 cubic meters per second. So medyo mataas po ito at posibleng magdulot ng mga flash floods. Bagamat inaasahan na bababa ang pag-ulan sa mga susunod na araw, patuloy ang pagbantay hanggang ganap na bumaba ang level ng mga dam. Para naman sa Metro Manila, mababa ang water level ng Pasig, Marikina at Tulyahan Rivers, kaya hindi ito inaasahang aapaw. Gayunman, pinapaalalahanan ang mga LGU na ayusin at linisin ang mga drainage system ng urban flooding, lalo na sa mga lugar na puro konkreto at asfalto ang kalsada. Kasabay nito, naglabas din ng pinakabagong update ang mga weather specialists sa paglabas ng Tropical Depression Lani at sa posibleng pagbuo ng panibagong sistema sa Philippine Sea. Nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility si Tropical Depression Lani kaninang alas 8 ng umaga at huling namataan ito kaninang alas 3 ng hapon, 430 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Nananatili ito sa West Philippine Sea at inaasahang kikilos pahilaga silangan patungong Southern China pagpasok ng Lunes. May binabantayan namang cloud clusters sa silangan bahagi ng Luzon na posibleng magbuo ng low pressure area sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Ngunit ineestimang kikilos pahilaga ito, kaya hindi direktang makakaapekto sa lupain at hindi rin inaasahan magpapalakas ng habagat. Yung tropical cyclone-like vortex, parang nga siyang low pressure area, posibleng may babuo somewhere dito sa may cloud clusters na to, pero yung movement niya going northward, dito sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea. Patuloy pa rin ang yellow rainfall warning sa Zambales at Bataan, pero inaasahang hihina na ang pag-ulan sa susunod na mga oras. Magpapatuloy ang light to moderate rain sa Metro Manila at karamihan ng Luzon ngayong weekend, na inaasahang mag-i-improve pagpasok ng susunod na linggo. Paliwanag ng Pag-asa, kahit nakalabas na ng bansa ang isang low pressure area, maaari pa ring ideklara bilang bagyo kapag nakikita ang mga pamantayan tulad ng lakas ng hangin, pressure sa gitna ng sistema, kapal ng ulap, at ang anyo nitong umikot. Mas mataas ang chance na ang mga low pressure area ay nagiging bagyo kapag nasa dagat siya. Kasi yung dagat is generally mainit sa paligid ng Pilipinas. Isa yan sa mga malaking factors para mag-enhance yung isang weather disturbance. Maaalon ang western seaboard ng Ilocos na posibleng umabot sa 3 metro ang taas ng alon. Samantala, katamtaman naman sa Cagayan, Isabela, Zambales at Bataan. Payo ng Pag-asa, iwas muna pumalaot ang maliliit na bangka at motorbangka. Mayroon namang inaasahang karagdagang 5 hanggang 11 bagyo bago matapos ang taon. Posible rin ang maikling panahon ng La Nina sa huling quarter ng taon na maaaring makaapekto sa eastern sections ng bansa. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.